Morning mga brad. So we're going to Kabsat. So we'll be joining the invite of Marvin Chua Motovlog sa isang breakfast ride. So kasama po ang grupo ng NXT riders or owners, kung di ako nagkakamali, and of course others, no? Pag-usapan natin kung ano ba yung mga kailangan gawin pag first time mo na magkakaroon ng electric at sasaba ka sa gantong group ride or mga semi-long rides. Samahan niyo ako, let's go! Radically TV, let's go. Good morning ulit. And syempre sa panahon ngayon na mahal din ang gasolina, no? And maraming mga consumers ang bumili ng electric motorcycles, and first time na mag-shift or papasok sa ganitong type of transport or mobility. Siyempre, as a newbie, parang ako nung nagsimula, na walang alam-alam dating sa electric. Siyempre, tayo ay sumasama rin sa mga group rides, no? Para matuto din, no? And one of the challenges na you need to overcome kung ikaw ay first time na electric motorcycle owner is the range anxiety. So babalikan ulit natin to para sa mga bagong user ng mga electric motorcycles. Pag sinabi mo kasing range o gaano kalayo ang itatakbo mo sa whether it's a single charge or for charges o yung mga top up, no? So yan naman lagi na kailangan mo consider ano bang ibig sabihin sa'yo ng range, gaano kalayo abutin ng isang full charge. So yun yung mga things to consider. And when you're talking about range, kailangan medyo na rin, gamayan kasi to parang ako dati talagang todo record ako, kuha ako ng data, di ba? Nagre-relieve ako na app, di ba, para makuha yung average speed. Because bakit kailangan ng average speed? So number one, pagdating sa range, ano ang mga things to consider? Number one is the road condition. Ikaw ba ay babiyahin ng malayo pero puro patag? Malayo pero maikli pero puro traffic? Malayo pero puro ahon? Yan. So yun yung mga consideration. Next is load. Ikaw ba ay solo rider? Ikaw ba ay may OER? Diba? Yan yung mga bagay na kailangan mong tingnan, no? Or consider sa iyong computation pagdating sa range. Ano ba yung consumption mo dun sa biyahe mo, diba? So yun yung mga tinitingnan. Pag sinabi kong consumption, yes, nakatingin din ako sa volts, pero mas preferred ko ang AH o yung ampere hour per kilometer. Bakit? Kasi yun yung capacity ng battery, di ba? So before ka umalis ng bahay na full charge, dapat i-record mo na kagad ano yung beginning battery mo, o ilang AH yan. Okay, next, syempre kailangan mo mag-on ng relief or any GPS app na magre-record ng iyong total distance, average speed, yan, inclination, yung mga ganon. Bakit? Kasi sabi ko nga, ang consumption depende yan, marami yan, throttle habit, speed mo, road condition, etc. Tulad ako, parang ganito, since etong Kabsat nasa punto, so normally ang average speed ko rito is around 40, 50, 60, ganun lang naman which is yun lang naman talaga yung speed ng rito sa Marinake, no? Kasi doon mo maano yung throttle habit mo. Kasi kunwari gusto mo magtipid talaga, lalo na paahon,
maintain mo lang 40 to 50 lang, 50, 60, ganun. Eh, kung gusto mong walwalin at plano mong mag-charge, pwede rin. Kasi minsan ginagawa ko yun. So, minsan pag nagmamadali ako, na-late ako, for example. So, syempre, mapapamadali tayo ng konti. So, pipigain ko siya. Eh, pag piniga mo yan, parang gasolina din yan. Habang binubuksan mo yung throttle, eh, kumakain ng maraming gasolina yun. The same thing sa motor, sa electric. So, naalala ko tuloy, nung, syempre, iba-iba yung mga nakakasama ko. No? Yan, si Ras, si Sir Miguel, Boss Francis, no? Si Paul. So, iba-iba. Siyempre, pag iba-iba kasama mo, iba-iba rin yung pacing. Ganon din kay Sir Cheng. Namimiss ko na kasi Boss Cheng. Okay. So, anyway, si Boss Cheng kasi, naka-IMA yun na 1,200 watts, no? So, syempre, ako, pipacing ako sa kanya. Talagang yung average speed namin sa around 30 to 40 kilometers per hour. With that speed, talagang ako, masasabi ko, napakatipid. Kapsat, ganon. Sobrang, siya, matipid. Okay. Of course, number one, lalo na pag nakita nyo yung data niya, 1,200, balikan at Tipolo, Kainta, Tanay. Grabe, sobrang baba. Kung ako ay nasa 0.5 AH or 0.6 AH, siya mga nasa 0.3. ganun katipid yan si Boss Cheng. Kaya nga sulit sa kanya yung setup niya. 1,200 na hub, tapos naka 35A, hindi daw nagkakamali, na controller, stock controller, tapos naka-lithium battery, naka CK custom. Talagang doon niya na sabi mo sulit talaga. So yun sinasabi ko, range. Pagdating sa range, know your consumption, AH per kilometer. So yan, although yung iba, ang computation is kilowatt hour per kilometer, which is yan, like mga Tesla, mga ganun, yan ang computation talaga, standard yun. Kasi syempre, kada AH mo kasi, iba rin ang voltahe, tama naman. So yun, kaya yun yung tinitignan kung ilang kilowatt hour ang nakokonsumo, volts times ampere hour. So yun yung consumption mo. Pero ako kasi ginagawa ko na lang is constant na lang yung volts para AH na lang ako magbe-base. Ako naman typically yun lang talaga ang tinitignan ko pag mga ganito, pag nagbe-baselining ako or kumukuha ng data, depende sa sa unit na gamit ko. Lahat yan, ginawan ko yan. From Rooster na naka-hub, Rooster na naka-mid-drive, kay Phoenix, yan. Even kay NX Storm X. Yan. Talagang, masabi ko ako, normally, ang balikat ko rito, it's around 54, 55 AH sa total distance of 88.5 kilometers. Okay, so, ilang beses ko sila ginagawa ito, diba? Madalas kong ginagawa pag weekend, ganyan. So, yun yung mga, ginagawa ko pagdating sa consumption. Monitor ako ng consumption. So going back naman sa mga group rides naman, tulad nito, normally ang mga group rides hindi ko nila lahat pag sabi mo chill ride, takbong kung ano yung speed nung highway nyo. Okay, kasi minsan mga budol gang yan maraming ganyan. Nako, sabi ko lang shout out kay Nine Aldags, kay Boss Francis, yan. Pag sinabi nila chill ride, chill ride naman pag ganito, mga diretso highway, ganyan. Pero pag nakiliti ng konting nag-overtake, nako po, yun na, gas full full throttle pala, sorry. At ganito pag group rides kasi, syempre as one kayo, no, so tayan, mga ganyan, so syempre yung mga stops, syempre isa yun, and yung average speed nyo, syempre meron kayong pace leader, siya yung nagsiset ng pace ng grupo. So yun, so parang ganito, takbo ko, chill na 48 o 50, diba? Hindi mo kailangan magmadali, although ang time natin ang ride out is 6:15. So yun yung mga
consideration. Okay, sa mga bago, tandaan nyo, lagi kayo magdadala ng charger. 'Di ba? Kung marami kayong mga doubts, uncertainties, kasi bago kayo, hindi nyo pa matansya yung takbo, lalo na medyo excited kayo pag nakakita kayo ng straight, na maramdaman nyo yung torque, yung G's, 'di ba? Yung G-force ng acceleration ng ng isang electric. Wala na kung galing ka sa gas, kaya tulad yan, piga ka na piga, 'di ba? Kasi maraming gas station eh. So yun lang naman ang difference sa atin, kulang tayo sa charging station na pwede tayo mag-charge, pwede tayo maki-charge, no? At ang pag-charge kasi na electric, hindi naman segundo lang yan, oras yan, no? Depende kung naka fast charger ka. Pero so, ramdam na ramdam ang taas ng gasolina, medyo konti na lang din ang bumabiyahe. Normally pag gantong Sabado, ganto kaaga, dami na to. Ngayon konti lang, medyo maluwag konti. So yun yung mga pwede nyo i-consider lagi pagdating sa long ride or first time nyo magla long ride. Always check your numbers, okay? Gather some data. Yan naman ang importante lagi. Hindi naman yan bago, kasi kahit sa gasolina ganun din ang ginagawa. Ilang kilometers per liter, di ba? Yan yung mga tinitignan, and yan yung ginagawa selling point ng mga manufacturer sales, di ba? Yung car sales, pag nagbebenta, ito matipid to, ganito, ganyan, di ba? Kaya di ba sa hybrid, di ba? Ang hybrid, ang sabi sa akin ng boss ko, ang kanyang kilometers per liter na gas, since hybrid yun, 40 kilometers per liter. Ganun katipid, di ba? Normally, mga sasakyan, mga 2.0, 1.5 turbo, mga nasa 8, 10 kilometers per hour. Mixed driving yun. So, yun. So, datin, ganun din. Kilowatt hour per kilometer. Pero kung hindi kaya, AH per kilometer. Kaya maganda talagang meron kayong mga battery management system na nakikita nyo, tulad na JKBMS and ganun. At naman nata may Bluetooth app, no, para makita nyo sa phone nyo. May liligo na sa Shell. Sama natin again si Boss Marvin Chua Motovlog. Diba? Ang konti, nakatambay. Basta lahat pala Dynamox Si Storm X XR. Kasama ko ng Dynamax boys. Kasama sina Boss Marvin Chua Motovlog. So shoutout ulit kay Boss Marvin at sa breakfast ride na to, no? So medyo maraming mga bago.
So tapos ang ating group ride, shout out kay Boss Marvin Chua Moto Vlog. Salamat sa pag-lead nitong or pag-head nitong breakfast ride with the NXT owners. Salamat NXT for the free coffee. Thank you Boss Edwin. Thank you NXT e-bike 3H. At sarap ng kwentuhan talaga pag mga may something common kayo sa inyo, like sa atin yung pag-electric, no? Anyway, so I hope regarding dun sa topic natin kanina, may na-share ako sa inyo. And sa mga mag-electric, yan, sa from gas to electric, yung mga kasama natin kanina sa coffee ride, karamihan sa kanila ay galing sa gas. Yan. So first time owners ng mga electric, sharing tayo ng mga best practices, ika nga. With that, maraming salamat po sa lahat na nakatapos nito. Kita tayo sa susunod na video. Again, I'm your Brad Oli TV. Ride safe guys.